magsimula na po tayo. Hallelujah. Handa na po ba ang lahat magpuri sa ating Diyos? Pumalakpak po! Amen. Hallelujah. Handa na! Sige po. Tayo'y magpupuri at magsasayaw sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin, ito'y para sa'yo. Gamitin mo, O Diyos, ang aking buhay. Alam namin, ito'y para sa'yo. Kaya't ito'y aming iniaalay upang gawing isang banal. Gamitin mo, Diyos, ang aming buhay. Alam namin, ito'y para sa'yo. Gamitin mo, Diyos, ang aming buhay. Alam namin, ito'y para sa'yo. Kaya't ito'y aming iniaalay upang gawing isang banal. Dalhin mo kami sa iyong kaharian. Dalhin mo kami sa kabanal-banalan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan. Gawing marapat sa iyong harapan. Dalhin mo kami sa iyong kaharian. Dalhin mo kami sa kabanal-banalan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan. Gawing marapat sa iyong harapan. Gawing marapat sa iyong harapan. Gawing marapat sa iyong harapan. Hallelujah. Palakpak po sa ating Diyos. Hallelujah. Patuloy po. Sige, tayo po'y sasayaw at iindak sa ating Panginoon Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Ayun nga po sa awit 16 verse 9, kaya't ako'y nagagalak, hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Amen po. Amen. Sige po. Tayo'y sasayaw at iindak sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Sige po. Halina kapatid! Mga kapatid, narito na si Jesu Cristo, ang hari ng sandaigdigan, dapat ipagdiwang. Sambahin ang ngalan niya, pasalamatan natin si El Shaddai. Kaya ito ang oras natin upang purihin siya. Minsan pa, halina mga kapatid! Halina mga kapatid, narito na si Jesu Cristo, ang hari ng sandaigdigan, dapat ipagdiwang. Sambahin ang ngalan niya. Sambahin ang ngalan niya, pasalamatan natin si El Shaddai. Kaya ito ang oras natin upang purihin siya. Hallelujah!
daigdigan, dapat ipagdiwang. Sambahin ang ngalan niya. Sambahin ang ngalan niya, pasalamatan natin si El Shaddai. Kaya ito'y oras natin upang purihin siya. Hallelujah! Hallelujah, ikaw ang aming Diyos. Hallelujah, ang Diyos na dakila. Hallelujah, Yahweh El Shaddai, karapat-dapat kang sambahin. Minsan pa, hallelujah! Hallelujah, ikaw ang aming Diyos. Hallelujah, ang Diyos na dakila. Hallelujah, Yahweh El Shaddai, karapat-dapat kang sambahin. Karapat-dapat kang sambahin. Karapat-dapat kang sambahin. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Karapat dapat ka nga pong sambahin, Panginoon Diyos. Hallelujah. Patuloy po tayong magpupuri sa ating Panginoon. Oh, hallelujah. Sige po, taas po natin ating mga kamay. Patuloy tayong sasamba sa ating Diyos. Hallelujah. Pag-isip sa umaga, ika'y ganda ng aking nakikita. Puso ko'y nagagalaw sa kamangha-mangha mong gawa. Nang makilala ka, ang buhay ko'y sumigla. Sa piling mo'y may kapayapaan at ako ay ligtas. Pag-isip sa umaga, ika'y ganda ng aking nakikita. Puso ko'y nagagalaw sa kamangha-mangha mong gawa. Nang makilala ka, ang buhay ko'y sumigla. Sa piling mo'y may kapayapaan at ako ay ligtas. Aawitan ka, Panginoon. Aawitan, pupurihin
pagising sa umaga. Pagising sa umaga, hukay ganda ng aking nakikita. Puso ko'y nagagalaw sa kamangha-mangha mong gawa. Nang makilala ka, ang buhay ko'y sumigla. Sa piling mo'y may kapayapaan at ako'y ligtas. Minsan pa, awitan ka, Panginoon. Hallelujah! Awitan, pupurihin, sasambahin kita, magpakailanman luwalhatin ang ngalan mo, O Diyos, ikaw ang buhay ko. Awitan, pupurihin, sasambahin kita, magpakailanman luwalhatin ang ngalan mo, O Diyos, ikaw ang buhay ko. O Diyos, kay buti mo. Diyos, kay buti mo, ang pag-ibig mo'y di nagmamaliw. Ang pangako mo'y pangahawakan ko. Awitan, pupurihin, sasambahin kita, magpakailanman luwalhatin ang ngalan mo, O Diyos, ikaw ang buhay ko. Awitan, pupurihin, sasambahin kita, magpakailanman luwalhatin ang ngalan mo, O Diyos, ikaw ang buhay ko. O Diyos, ikaw ang buhay ko. Magkasing ka sa buhay ko. Hallelujah. To God be the glory. Amen.
the Lord. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul. And all that is within me, serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now, praise the Lord. Lord, oh my soul, praise the Lord, oh my soul, and all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, East to west, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the realm, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast of your knees, you are the God who really sees. And by your might to set your children free. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Aming Panginoong Hesu Kristo, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan,
Ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, purihin ka magpakailan paman. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. It was awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Ekamkan Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Ekamkan Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Ooh, I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, narito kami ngayon, Ama, sa iyong banal na harapan, na lumalapit at buong pusong nagpapakumbaba at aming inaamin. Wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Higit naming kailangan ang iyong tulong. Dumadalangin kami, O Diyos, na muli sa dakong ito kami po'y inyong katagpuin. Samahan sa aming pagtitipon sa iyong banal at dakilang pangalan. Lukuban mo kami sa dako na ito ng iyong banal na kapangyarihan. At tinihiling namin, Ama naming nasa langit, na sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang bugtong mong anak, pagbuksan mo kami ng pintuan ng puso mo. Dinggin mo nawa ang dalangin ng bawat isang naririto, O Diyos, na buong pusong umaasa na ang hindi magagawa sa amin ng tao ay magagawa mo at may pagkakaloob mo po sa amin. Ama, buong puso kaming nananalig, isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, isang Ama na mahabagin at punong-puno ng pagmamahal ang aming linalapitan sa mga sandali pong ito. Kaya buong puso kaming umaasa, hindi po kami mabibigo. Salamat, dakilang Diyos, patuloy na kung saan, Ama, inihiling po namin ang hangarin ng puso po namin na makasunod sa iyong kalooban ay katagpuin mo sa hapon pong ito. Ilagay mo po sa puso ng bawat isa po sa amin, O Diyos, ang mga salita mong aakay sa amin, O Diyos, sa pagsunod sa iyong banal na kalooban. Kasihan mo kami na iyong banal na Espiritu na ang bawat salita mo, O Diyos, ay aming maunawaan, dakilang El Shaddai, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halina na iwas na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya makasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula po sa Ebanghelyo po ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo. Kabanata po ay 11, simula mga talata 29 hanggang sa talata po ay 30. At ang sinumang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid, na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauna na magiging huli at maraming huli na magiging una. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Panginoong Hesus, malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah, glory to God. Handa na ba kayong makinig? Sinong handa na makinig? Sige, lahat ng handa pwede nang maupo. Isang mapagpalat, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat muli sa ating dakilang alsaday at muli na naman tayo nagkakatipon ngayon para patuloy po na ang salita ng Diyos ay ating mapagsaluhan at ang liwanag na dala nito ay patuloy pong maging liwanag na maging tanglaw ng buhay po natin sa araw-araw na patuloy tayong mabuhay ayon sa panuntunan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi po dito mga kapatid sa ating binasa ay ang sino mang magtiis na iwan
yung mga binanggit po, ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid, kapatid na lalaki, kapatid na babae, ama, ina, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap ng makasangdaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Lahat tayo ay naghahangad ng pagpapala buhat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naghahangad tayo na walang ibang pupuno ng buhay natin kundi ang mga mabubuting bagay o mabubuting bagay na ipinangako sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, ang sabi po diyan, dadanasin natin ang lahat ng iyan kung alang-alang sa ating Panginoong Hesus ay kaya nating iwan yung dapat iwan. Amen. Ang sabi nga po diyan, para bagang katanungan, ano ba yung una sa buhay mo na sa ngayon ay dapat mong ipahuli? At ano ba mayroon sa buhay mo na nahuhuli na sa ngayon ay dapat natin ilagay sa una? Amen. Unahin po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Subalit, ang sabi po dyan, kung si Lord po ang uunahin po natin, ang sabi po dyan, may 100 ibayo na maaring pagpapala ang ipagkakalob sa atin ng Diyos. Anong maari nating ipahuli? Anong maari nating unahin? Ayon po dito sa mabuting balita, may ipinapatanaw sa atin ng Panginoong Hesus kung saan ang puso mo noon, sabi ni Lord, pwede bang sa akin muna ngayon yan? Amen. Kung ano yung mga iniisip natin noon para sa kanila, mga pangarap mayroon tayo para sa kanila, na sa ngayon, ang sabi ni Lord, pwede nyo ba silang kalimutan muna at yung mga pangarap na yan ay pangarapin mo yan para sa akin. Handa ba tayong unahin si Lord sa buhay natin? Sinong handang unahin si Lord sa buhay niya? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Parang sinasabi ni Lord, iwaksi natin muna. Yung dapat iwaksi, iwan yung dapat iwan. Amen. At bigyan ng oras, panahon ang ating Panginoong Hesukristo. Sa buhay po ni Maria at ni Marta, isang araw, dumalaw ang Panginoong Hesus sa bahay po ni Maria at ni Marta. At alam po natin, ang isang pangyayari po doon ay meron inuna si Marta para gawin at meron din namang inuna si Maria na para gawin niya sa kanyang buhay ng oras na yan. At ang inuna ni Marta po ay yung paghahanda ng maraming bagay ng oras po na yan, at ang inuna naman at pinili po ni Maria ay ang maupo sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo at makinig po sa Kanya. Na ang sabi ng ating Panginoong Hesus, yung pinili po, yung inuna po ni Marta nung oras na yan ay yung maraming dapat pagkaabalahan mayroon sa mundo pong ito, pero ang pinili po ni Maria nung sandali na yan, ang sabi po ng Panginoong Hesus ay pinili niya yung lalong mahalaga. Hindi ko alam kung ano yung mahalagang tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo na siyang inuna at pinili ni Maria nung mga sandali pong iyon. Pero si Maria po ay naupo at ang pangyayari ng oras na yan para siya ay makinig sa ating Panginoong Hesukristo. Na ang sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, mapalad ang taong nagmimiting, makatupad o makasunod sa kalooban ng Diyos. Mapalad ang taong nauuhaw, amen, nagugutom na masunod ang kalooban ng ating Diyos. Mapalad po. Nagmimithi pa lang, mapalad na. Amen? At para po na bilang pagmimiti, makasunod, makatupad sa kalooban po ng Diyos, matatanaw natin iyan kung paano iyan binigyan ng oras ni Maria nung si Maria po ay umupo sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo para pakinggan ang ating Panginoong Hesus.
Walang pagkakaiba iyan ngayon ng ginagawa ninyo sa inyong pagparito. Amen. Kung paano si Maria naupo at nakinig kay Lord, yung inyo rin pagparito ngayon at pakikinig po ay katulad po rin niya ng ginawa at pinili ni Maria sa buhay niya na pinili niya ang lalong mahalaga. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po ba ang sabi po nga, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, unahin ninyo ng higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos, mamuhay ayon sa kanyang kalooban, at ang kasunod po doon ay hindi kayo magkukulang ng anumang mabubuting kailangan nyo araw-araw. Amen? Kapag inuna natin si Lord, kapag inuna natin yung kanyang kalooban, sa buhay po natin, ang sabi po, idaragdag niya sa atin araw-araw ang lahat ng ating pangangailangan. At ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo din ni San Juan, Kabanata 8, talata 29, ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi ako iniiwan ng nagsugo sa akin sapagkat tinutupad ko ang nakalulugod sa Kanya. Bilang mananampalataya, bilang po mga Kristiyano na nanalig po sa Diyos, yan lang naman ang ating mitiin. Amen? Na sabi po, mapalad ang taong nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Hindi lang basta-basta natin minsan hinahangad na masunod po yan. Bagkos mga kapatid, alam kasi natin may pagpapalang kaakibat po iyan. Amen? May pagpapala na sa pangitan ng pagsunod, makakamta natin ang lahat ng maaring minimithi po natin na hindi kayang abutin o abot sa atin ng tao, pero makakamta natin ayon sa pangako po ng Diyos. Tayo bilang mananampalataya, hangarin natin, mabuhay tayong kasama ang Diyos. Mahirap mabuhay sa daigdig na to na hiwalay sa ating Diyos. Amen? Maraming mga suliranin na minsan hindi maaari natin kayang pagtagumpayan, pero kapag may Diyos tayong kinakapitan, amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus, alam natin, mapagtatagumpayan natin ang anumang mga suliranin. Kaya kanina sa Ebanghelyo natin, kapag kayo napapagod, isa lang sabi ni Lord, lapit lang kayo. Amen? Lumapit tayo na napakahalagang makasama natin. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, nung siya nabubuhay sa daigdig po na to, pinahahalagahan niya ang kalooban ng Diyos para ang Diyos na to ay makasama niya. Hindi sa iniiwan ng Diyos magpakailanman. Sa atin ngayon, buhay sa atin, tatanawin natin, paano ba nagahari ang kalooban ng Diyos sa atin? Tayo ba'y pinagaharian ng kalooban po ng Diyos? Kung ang kalooban ng Diyos ang nagahari po sa atin, yung kalooban niya na yan ang magiging panuntunan ng buhay po natin. Diyan iinog ang buhay natin. Maari mga kapatid, yan ang magpapagalaw sa bawat isa po sa atin kapag yung kalooban ng Diyos ang siyang nagahari po sa atin. Subalit alam po natin na minsan ay mas inuuna natin ang ating kalooban kaysa Diyos. Kapag inuna natin yung ating kalooban, mas pinahahalagahan natin yung ating sariling kagustuhan at isinasantabi natin yung kalooban ng ating Diyos. Subalit dito, sinasabi po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, kung kaya nyo iyan tiisin isang tabi at uunahin ako, amen. May pangako ang ating Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na kapag po dapat matanaw natin, paano ba nagahari sa buhay ko ang kalooban ng Diyos? At kung nagahari sa buhay natin ang kalooban po ng Diyos, paano tayo nabubuhay sa Kanyang kalooban? Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa aklat po ng Hebreo, Kabanata po 10 at talata po ay sinasabi po ay talata po 7, itong sinasabi ng Panginoong Jesus, kaya aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban
ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Ang sabi ng Panginoong Hesus, naririto ako para tukdin ang iyong kalooban. Ibinibigay niya sa Diyos, isinusuko niya sa Diyos yung kanyang sarili, itinatalaga niya para tukdin ang kalooban ng Diyos. Kaya nung ang ating Panginoong Hesus, ang sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 26, talata 42, ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang masunod. Amen. Ang siyang masunod. Ganon niya inilalagay ang kanyang sarili, itinatalaga para doon sa kalooban po ng Diyos na hinahayaan niya na yung kalooban ng Diyos ang siyang maghari po sa buhay niya, at kung ano po yung ninuloob ng kalooban ng Diyos ang siyang magkaroon ng katuparan sa kanyang buhay. Dahil alam niya kung gaano kabuti yung kalooban ng Diyos, kung gaano kaganda iyan, mga kapatid, at alam din ng ating Panginoong Jesucristo kung paano po na kung saan ang pagpapala ng Diyos ay dadating sa buhay niya, dadaloy kapag nabuhay siya ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Nung ang sundin iyan ng ating Panginoong Jesucristo, ang isa sa ibinunga niyan, lahat ng ating nagawang kasalanan ay pinatawad ng Diyos. Amen? Mabuti ba yung ibinunga? Yung pagsunod ng Panginoong Hesus, pagpapasakop niya, sinikap niya maisakatuparan yung kalooban po ng Diyos, yung ibinunga po ay lahat tayong nagkasala ay pinatawad ng Diyos. Maganda bang naging bunga? Pangalawang naging bunga po noon, tayong lahat po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan, dahil po sa pagtupad ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ginawa ng Panginoong Hesus, ito yung tunay na nagiging pagpapala, tunay na kung saan yung kanyang pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama ay nagdala sa atin ng tunay na pagpapala. Amen. At ang nais din ng ating Panginoong Jesucristo, tayong lahat ay magiging pagpapala din tulad niya. Yan, sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 15, talata 16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo para kayo ay humayo at magkaroon ng bunga. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa Diyos. Magkaroon po tayo ng bunga, ang nais po ng ating Panginoong Jesucristo. At para mangyari po yan, kung paano siya nagpasakop doon sa kalooban ng kanyang Ama, dapat pasakop din tayo. Amen. Pasakop din po tayo para maisakatuparan yung magandang panukala po ng Diyos sa pamamagitan ng bawat isa po sa atin. Kung paano po ang nagbunga ang pagsunod ng Panginoong Hesus, nagiging tunay na pagpapala para sa atin lahat, nais ng Panginoong Hesus, tayong lahat ay magiging pagpapala tulad ng ating Panginoong Jesucristo. At yan ay magaganap kung tayo po ay nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Dito na rin lang tayo, ba't hindi pa natin sikapin? Amen? Di po ba? Totoo lang naman na yamang tinawag na tayo ng Diyos sa ganitong tawag nito, uri ng pamumuhay na ninanais ng Diyos para po sa bawat isa po sa atin, upang ang bawat isa sa atin ay mapabuti, ba't hindi pa natin pagbutihin? Ba't hindi pa natin hangarin na magawa natin ito, may talaga natin, may sakatuparan natin, yung mga magagandang plano ng Diyos sa pamamagitan ng bawat isa po sa atin. Amen? Sino ba dito sa atin ayaw na maging mabuting tao? Siguro wala naman. Diba? Lahat tayo nais natin magiging mabuting tao. At yung kabutihan na iyan, na minimithi po natin, iiral naman talaga iyan sa buhay po natin. Kasi bakit po? May panuntunan tayo para po na yan ay mangyari sa buhay natin. Dahil sa salita ng Diyos na ipinapadala po
sa bawat isa po sa atin. Maging yung ating mga mahal sa buhay, gusto natin maging pagpapala sa atin. Maging pagpapala sa isa't isa at magiging pagpapala lang sa isa't isang ating mga mahal sa buhay sa bawat isa po sa atin kung alam natin na sila po'y nabubuhay ayon sa panuntunan ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po diyan, pailalim kayo sa kapangyarihan ng ating Jesucristo upang sundin ang kanyang katwiran. Mabuhay ayon sa katwiran ng Diyos at ang sabi po sa sulat ni Santiago, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang masama at lalayuan niya kayo. Kapag tinatanggihan naman natin ang masama, iiwan ka naman ng masama. Di po ba? Kahit anong kulit ng kaibigan mo sa iyo, mga kapatid, pag lagi mong tinatanggihan, iiwan ka din yan. Lalayuan ka rin yan at maghahanap yan ng ibang kaibigan na kung saan maguguyo niya sa kagustuhan niya. Di po ba? Pero kapag linalabanan natin yan sa pangitan ng pagtanggi, mga kapatid, upang nung sandali na yan, matayuan sa buhay natin ang kalooban po ng Diyos, ang sabi po, lalayuan tayo ng mga iyan. Ang kailangan lang ng bawat isa po sa atin, tulad ng ating Panginoong Jesucristo, italaga natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Tulad ng sinabi niya, Ama, hindi ang kalooban ko. Amen, kundi ang kalooban mo. Na minsan, marami po sa atin, kanina sinasabi ni Father, napakagandang sinabi ni Father po kanina, ang sabi nga po, magkakaroon lang tayo ng kapahingahan kung ang ating daladalang pamatok ay panuntunan ng Diyos. Dahil kapag panuntunan ng Diyos ang ating daladala, hindi niya tayo isasadlak sa kapahamakan. Hindi niya tayo isasadlak sa ikakaproblema ng bawat isa po sa atin. Amen? Bagkus dadalhin tayo po ng salita po ng Diyos, ang panuntunan po ng Diyos sa ikabubuti po natin. Tayong lahat dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, nagkaroon tayo ng magandang relasyon sa Diyos. Yung dating sira na relasyon ng tao sa Diyos ay naayos. Nagkaroon ng maayos muli na ugnayan. Ang sabi po sa aklat po ng Kawikaan, kabanata po ay Kabanata 16 at talata po ay 7, ito pong sinasabi ng salita po ng Diyos. Ayon po dito sa aklat po ng Kawikaan, kabanata 6 at talata po ay 7. Kapag ang tao'y kalugod-lugod sa Diyos, pati kaaway niya ay kanyang maaayos. Sarap pakinggan. Dahil ginawa ni Kristo yung kalugod-lugod sa Diyos, tayong lahat nagkaroon ng maayos na relasyon sa Diyos. Yung dating sirang relasyon ng tao sa Diyos, naayos na, nagkaroon ng magandang ugnayan. Kaya tayo po ay malaya na kung saan ang pagpapala ng Diyos ay dumadaloy sa buhay po natin. Yan, sabi po diyan, kapag ang tao'y kalugod-lugod sa Diyos ang kanyang ginagawa, pati kaaway niya ay kanyang naaayos. Amen? Kung nabubuhay tayo sa kalooban ng Diyos, sabi, walang awayan na nangyayari. Kapag may awayan na nangyayari, may pangit na nangyayari. Pangit ang nagaganap. Amen? Diba? Huwag natin hayaan na yung pangit ang nagaganap. Kundi sikapin natin kung ano yung maganda ayon sa panukala ng Diyos, ang sikapin natin may isa katuparan, doon natin italaga ang ating sarili. Palakpakan natin, papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat bantayan natin ang ating sarili. Ano bang namamayani sa buhay ko? Ano bang nagahari sa buhay ko? Kalooban ba ng Diyos o ang kalooban ko? Kung kalooban ng Diyos ang namamayani sa buhay po natin, makikita rin po natin iyan, mga kapatid. Ang sabi po dito sa aklat po ni Santiago, kabanata po 3 at talata po ay 8, ipinapahayag po ang ganito, mga kapatid. Ang sabi sa aklat ni Santiago, kabanata po ay 3 at talata ay 8, ngunit walang makasusupil sa dila
Ito'y napakasama at walang tigil, puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa pag-aalimura sa tao na nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupurit, pag-alimura. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Kung kalooban ng Diyos ang namamayani po sa atin, mga kapatid, sa ating Jesucristo, sabi po dyan, dapat ang namumutawing salita sa labi ng bawat isa po sa atin ay salita na kung saan ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kung yan ay ayon sa kalooban ng Diyos, wala na dapat usapan na kung saan, wala na dapat na maririnig sa atin na salitang kapintasan ng sinuman. Amen? Kasi kailanman, kahit tayo nagkasala, hindi tayo pinipintasan ng Diyos. Na ang sabi po dyan, hindi po dapat mangyari po yan. Kung tayo, kaya kinakailangan bantayan natin ang ating sarili kung ang kalooban nga ba ng Diyos ang siya pong naghahari sa atin. Kaya dyan natin malalaman, mga kapatid sa Panginoong Hesus, yung salita bang sinasabi ko ay ayon ba sa paghahari ng Diyos, sa kalooban ng Diyos na naghahari sa akin? O baka yung sinasabi kong ito ngayon ay para lang kalooban ko ito at hindi itong kalooban ng Diyos. Amen? Kasi ang sabi nga, ang bawat salitang namumutawi dapat sa labi po natin hindi makakasira sa ating kapwa. Walang binitawan si Kristong salita na makakasira sa sino paman. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Minsan, masakit lang pakinggan dahil katotohanan na minsan napakahirap nating tanggapin sa buhay po natin. Pero alam po natin, lahat ng sinasabi niya ay nakakaayos ng ating buhay. Amen? Nagdadala po ng kabutihan sa bawat isa po sa atin. At ito ang nais ng ating Panginoong Jesucristo, na nais ng ating Panginoon ang bawat salitang namumutawi sa bawat isa po sa atin, nakakagamot ng anumang sakit mayroon ang tao. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang nais ni Lord marinig sa bawat isa po sa atin. Salita na kapag narinig ng ating kapwa, yung may sakit lumalakas, yung nangihina lumalakas. Amen? Di po ba? Ang ating Panginoong Hesus, yung naririto sa daigdig po na to, ang sabi ng Panginoong Hesus, wala akong sinasabing ganang akin lang. Lahat ng sinasabi ko ay nanggagaling sa aking Ama. At yan yung mga salitang punong-puno ng pagmamahal. Kapag naririnig mo, mararamdaman mo sa mga sinasabi ng Panginoong Kristo kung gaano po tayo kamahal ng ating Diyos. At yan yung pagmamahal na, sige palakpakan nyo ang ating Panginoong Hesus. At yan yung mga salita na nais ng Panginoong Hesus na mamutawi sa labi natin, na kapag naririnig ng tao, kahit yung tao lugmok na, nakakatayo. Amen. Nakakapagpapataas sa digdidad ng sino paman. Amen. Mga salita na ang ating Panginoong Kristo, lahat ng kanyang sinasabi po nung siya na naririto sa daigdig po na to, kahit ang isang tao'y makasalanan, makikita, madarama ng isang taong makasalanan na yung mga pangungusap sa kanya ni Kristo, hindi panghahamak sa kanya, hindi panlalait sa kanya, kundi pagpapahalaga para sa isang taong makasalanan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus na nawa patuloy iyan ang patuloy na mamayani sa buhay po natin, na ang bawat salitang mamutawi sa labi natin ay pagkakakitaan na kung saan ang paghahari ng kalooban ng Diyos ay sumasa atin lahat. Amen. Kaya iwasan na natin yung kwentuhan.
Amen. Na kung saan mga kapatid ay dala-dala natin minsan na kwento, mga kapatid, ay yung kapangitan ng ating kapwa. Amen. Nakalipas na hanggang ngayon, di pa rin yung pagkakamali minsan ng isang tao na pagsisihan niya, pero habang napagsisihan na, pero tayo hindi natin makalimutan yon. Amen. Pinatawad na siya ng Lord, pero tayo hanggang ngayon, usapan pa rin para sa atin yon. Andiyan pa ba kayo? Kaya hindi na dapat po yan, mga kapatid. Dapat kahit ano pong sama ng tao nagkamali yan, isang dapat naririnig sa atin. Sa kabila ng nagiging kasamaan o maling nagawa niya, dapat ang naririnig natin, napakabuti ng Diyos sa taong iyan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Dahil alam po natin, kahit sa ating mga pagkakamali, napakabuti din ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Kaya dapat yan ang atin po na kung saan nababanggit, mga kapatid, kapag mayroon taong nagkakamali, kahit siya nagkamali, isa lang ang dapat natin binitawan salita, napakabuti ng Diyos sa taong iyan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Na ang bawat ginagawa natin dapat umaayon sa kalooban ng ating Diyos. Amen. Kasi ang sabi nga, ang gawain ng ating Panginoong Jesucristo ay nag-aayos ng mga sinira ni Satanas. Amen. Sabi ng Panginoong Jesus, gawin natin ang ipinagagawa ng nagsugo sa akin. Gawin natin ang ipinagagawa ng nagsugo sa akin. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, gawin natin. Hindi niya sinabing, ako lang. Kundi tayo inaanyayahan ng Panginoong Hesus na gumawa ng ipinapagawa sa Kanya ng Kanyang Ama. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Kapag sinabing alagad ko ang lahat ng bansa, ibig sabihin lahat ng tao ay dapat gumagawa ng kalooban ng Diyos. Nabubuhay ayon sa kalooban ng ating Diyos. At yan yung sabi po ng ating Panginoong Kristo, na gawin ninyo, alagad ko ang lahat ng bansa. Mapatid sa ating Panginoong Hesus, kung ang lahat ng tao sa daigdig na to ay alagad ng ating Panginoong Kristo, mawawalan ng puwang ang kasamaan. Amen? Mawawalan ng puwang ang kasamaan kasi minsan, sabi nga nila sa akin, alam mo, Brother Edgar, maraming salamat. Dahil sa panalangin mo, answered prayer ako. Alam niyo po, hindi naman sa panalangin ko yon, kundi dahil sa panalangin niyo. Dahil sa panalangin niyo yon, na kung saan, nakiisa lang ako sa inyong kahilingan kay Lord. Amen? Kasi ang sabi nga ng Panginoon, saan man mayroon dito sa lupa na magkaisa sa paghingi sa panalangin, diringgin ng Lord. Di po ba? Hindi ko naman kahilingan yon kay Lord, kahilingan niyo po iyon. Nakikiisa lang ako sa inyong kahilingan kay Lord para na kung saan yung kahilingan na yan ay maipagkaloob sa inyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung tayong lahat dito sa daigdig na to ay nagpapanalanginan, amen, nagpapanalanginan, mga kapatid, kung ang bawat isa sa atin ipinapanalangin natin yung bawat ang ikabubuti, ang para sa ikabubuti ng bawat isa, edi wala talaga makapag-isip ng masama. Amen? Pero alam naman po natin na dito sa daigdig na to, hindi lahat ganon, gumagawa ng ganon. Amen? Hindi lahat ay ginagampanan yung gawain na yan. Ang ating Panginoong Jesucristo nananalangin. Nung siya'y nananalangin, lahat ng kanyang panalangin para po sa ating kapakanan, para sa ating ikabubuti. Yun ang panalangin ng ating Panginoong Kristo. Hindi siya nanalangin magkasakit ka. Ang panalangin niya, gumaling tayo. Hindi niya panalangin na tayo magutom. Ang kanyang panalangin, ibigay sa atin ang ating mga pangangailangan. Kaya ang lahat ng kasama niya sa ilang, hindi niya hinayaan umuwing gutom. Amen? Dahil yun ang panalangin ng Panginoong Jesucristo para po sa atin. Kung tayo lahat ay nananalangin para sa pangangailangan ng bawat isa, walang makapag-iisip ng masama sa sino paman. Amen? Magagawa natin yung ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, matutularan natin yung gawain ng ating Panginoong Jesucristo para sa ikabubuti po natin lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Nasa atin po
Isang layunin ng Panginoong Hesus, akayin tayo sa mabuti. Akayin ang bawat isa sa mabuti. Dito sa gawain ng ating Panginoong Hesus, bawat ministering ginagampanan natin dito, ay kapag hindi natin yan ginampanan, hindi magiging maayos ang kabuuhan. Hindi magiging maayos ang kabuuhan. Di po ba? Ngayon, kung ang atin lang pinahahalagahan dito sa gawain, ay yung mga, tawag po nito mga kapatid, yung ministry na kung saan, yan lang ang itinalaga po sa iyo, at yung ginagawa po natin ay hindi naman talaga para sa pangkalahatan. Tanawin yung ikakaganda ng pangkalahatan, minsan, hindi nagiging ganap ang gawain ni Lord. Hindi nagiging ganap yung ating ginagawa na paglilingkod. Tawag po nito, dapat matanaw natin na ang bawat paggawa natin sa gawain ito ng ating Panginoon, na bilang tinawag po tayo, yung ginagawa ko ba ay nakakaganda para sa kalahatan. Amen. Ng gawain ng ating Panginoong Hesus. Ito yung matanaw natin. Tayo po, naririto na sa gawain ng ating Panginoon, tinawag na tayo dito. Napakaganda na kung saan ay nagiging kabahagi na tayo sa gawain ng ating Panginoon. Di po ba? Na ang sabi nga, wala namang ibang nagtiwala sa atin dito kundi siya. Amen? Hindi ka dinala ng Diyos sa gawain pong ito dahil alam niyang magiging pasaway ka. Dinala ka niya sa gawain na to dahil alam ng Panginoong Hesus, meron kang magandang magagawa para sa gawain niya. At magiging magawa natin ang lahat ng iyan kung ang ginagawa natin ay tinatanaw natin hindi lang ito sa ikabubuti ng ganito, kundi sa ikabubuti ng bawat isa. Amen? Kasi kapag ginagawa natin ang lahat, nagkakaisa tayo na ginagawa ang lahat na yan para sa ikabubuti ng lahat. Amen? Ikabubuti ng lahat. Siguro pag sinabi ikabubuti ng lahat, walang napapasama na sino man sa ating ginagawa. Amen? Walang napapasama, mga kapatid, kundi nakakadulot ng kabutihan. Kung nagagawa natin iyan lahat, mga kapatid, alang naman pabayaan tayo ni Lord. Alang naman hindi yan pahalagahan ni Lord sa buhay po natin, na wala naman tayo na ginagawa na kung saan ay kinakalimutan ng ating Diyos. Sabi nga ni Haring David, wala pang naglingkod sa Diyos, naging tapat sa Diyos na pinabayaan ng Diyos at ang kanyang anak ay naging hampas lupa. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Bagkus buong sambahayan ng taong iyan, alam natin, pinagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang ating minimiti sa buhay natin. Ito ang hangarin natin, kaya ganun na lang ang pagmimiti natin, masunod ang kalooban po ng Diyos, dahil alam po natin, yung tunay makakapagkaloob sa atin ang tunay nating pangangailangan, walang iba, kundi ang ating Amang nasa langit. Amen? Tumayo po tayong lahat. Yung ating bahagi ba sa gawain ng Panginoong Hesus ay nakakapagbigay ganda ba sa gawain niya? Amen. Kasi hindi ito gaganda kung wala ka. Diba? Kaya kapag ikaw nag-a-absent, may kulang. Nababawasan yung ganda ng gawain ni Lord. Diba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, sister, huwag kang a-absent. Mahalaga ang bawat isa sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yung bawat ginagampanan mo dito, mahalaga po iyan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Yuko natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Ama naming nasa langit, sa mga sandali pong ito,
inilalapit namin sa iyo ang aming buhay. Yung kamay, meron kami, Panginoong Hesus, sa mga sandali po na to ay inilalaan namin para sa iyo, Panginoong Hesus. Kung paano mo inilaan, Panginoon, ang iyong kamay para ipako sa krus, para sa aming kaligtasan, narito ngayon, Panginoong Hesus, ang aming mga kamay. Inilalaan namin para sa iyo. Para yung mga gawain mo, Panginoong Hesus, yung magagandang halimbawa ng mga ginawa mo, Panginoong Hesukristo, ay matularan po namin. Patuloy naming masundan, patuloy namin may pagpatuloy ang magagandang halimbawa na iniwan mo at ipinakita sa amin, Panginoong Hesukristo. Kaya dalangin namin, Panginoong Hesus, ang kalooban mo ang maghari po sa bawat isa po sa amin. Patuloy niyong kausapin ang ating Panginoong Hesukristo. Hingi niyo sa Kanya, sa mga sandali po nito, ang karunungan upang magawa natin ang Kanyang kalooban. It's not an altar, but my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who wants your life with you, then you'll be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, "Cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you are tired of carrying heavy loads. Lord, I will give you His easy, then my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, you have no one that you can hold on to. Just taste the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, "Cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come
Jesus, tunay po nagiging kabigatan para po sa amin, Panginoong Jesus, kapag ang aming mga ginagawa ay hindi ayon sa iyong banal na kalooban. Nagdudulot ito, O Diyos, ng kabigatan po sa buhay po namin. At dalangin po namin, Panginoong Hesukristo, sa mga sandali po na ito. Patuloy mong paghariin sa puso po namin, Panginoong Jesus, yung tunay mong kalooban. Ikaw ang luminis sa amin sa pangitan ng banal mong dugo, para ang kalooban mo ang siyang mamayani sa bawat isa po sa amin. Lord, kung ang ginagawa namin ay hindi ayon sa iyong kalooban, magiging kabigatan ito para sa lahat. Magiging kabigatan ito, Diyos, sa aming mga kapwa mananampalataya. Magiging kabigatan ito para sa gawain mo, Panginoong Hesus. Ang tunay, O Diyos, na kagaanan ay ang malaya kang makakilo sa buhay po namin. Ang ikaw ang ganap mapagbuksan namin ng pintuan ng puso po namin at hayaan na kumilos sa bawat isa po sa amin. Panginoong Hesus, dumadalangin po kami. Tinawag mo ang bawat isa dahil alam mo, Diyos, karapat-dapat kami sa banal mong gawain. Karapat-dapat kami maglingkod sa iyo. Karapat-dapat ang bawat isa, Panginoong Hesus. Dinala mo na walang kapintasan ang bawat isa sa gawain mo, Panginoong Hesus, dahil nilinis mo ng banal mong dugo. At dalangin namin, Panginoong Hesus, yung kagandahan na inilalagay mo sa bawat isa, ang patuloy po naming mapagmasdan. Ang patuloy naming mapagmasdan ng ang bawat isa, O Diyos, ay magiging kalakasan ng bawat isa po sa amin. Patuloy magiging katatagan ng aming pananampalataya at ng aming paglilingkod. Panginoong Hesus, salamat po. Dalangin namin, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Na ang banal na Espiritu, O Diyos, na siyang unti-unting umaalis ng mga talukbong meron sa buhay namin upang ang iyong kaningningan ay ganap na makita po sa amin, O Diyos, sa pamamagitan ng aming mga ginagawang umaayon sa iyong banal na kalooban. Ang dalangin namin, ang banal na Espiritu, ang kapuspusan nito, ang siyang pumuno sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoong Hesus, salamat. Isinusuko namin sa iyo ang aming buhay. Isinusuko namin sa iyong kapangyarihan, Panginoong Hesukristo. Dalangin po namin, patuloy kang kumilos sa buhay namin, na ang nais mo, Diyos, ay patuloy magkaroon ng katuparan sa buhay ng bawat isa sa amin at magkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng aming mga pagsunod sa banal mong kalooban. Salamat, Panginoong Hesukristo. Dinggin mo nawa at ipagkaloob sa hapong ito ang mga kahilingan ng bawat isa. Panandalian tayong manahimik at sa ating pananahimik, hingin nyo sa Diyos ang ibig nyo. Isa kang lingkod na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isa kang lingkod na karapat-dapat tumanggap ng mga pagpapalang hinihiling mo sa Diyos ngayon. Panginoong Hesus, maraming salamat po. Hinihiling ko po ang iyong mapagpalang kamay na manatili na siyang may hawak ng aming buhay. Kamay, O Diyos, na dalangin ko po, patuloy mong ilaan sa bawat isang naririto, Panginoon, sa lahat ng tinawag mo sa gawain ito, Diyos, sa lahat, Panginoong Jesucristong kumikilala
sa iyo, Panginoong Yesus, bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang buhay. Dalangin ko ang kamay na yan, Panginoong Yesus, ay ilaan mo lagi sa kanila araw-araw. At anumang kanilang mga kahilingan, mabubuting bagay o Diyos na kanilang pangangailangan, ay patuloy nawa amang ipagkaloob mo po sa kanila sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Salamat, dakilang Diyos, ang biyaya ng magandang kalusugan, kalakasan, dakilang El Shaddai, ay biyayang patuloy naming hinihiling, ipagkaloob mo sa aming araw-araw. Salamat, dakilang Diyos. Patuloy, Ama, na ang iyong mga salita ay paghariin sa puso namin, na ang kalooban mo ang siyang patuloy mamayani sa amin at patuloy namin maisagawa para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kahilingan kay Lord. Lord, narito ang kahilingan ng bawat isa. Pinasasalamatan ka namin, dakilang El Shaddai, sa pagtugon mo sa aming mga kahilingan sa hapon pong ito. At sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, ang lahat na to'y amin ang inaangkin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ng ating Panginoong Jesucristo. Patuloy po kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Magsipo muna tayo at ating pong at magkakaroon po ng anointing sa mga bagong core group, ongoing at outgoing po. Next na po yung salmo after ng anointing. Manatili muna tayong nakaupo, total naman umuulan. Okay, tayo po ay ipapanalangin natin yung ating mga kapatid po na kung saan po ay
sila na naman ang sasalo ng mga gampanin. Amen. Para sa patuloy na ikakaganda ng gawain ng ating dakilang Al Shaddai sa Saturday group. Saturday group. Kaya tayo po ipapanalangin po natin sila na yung mga liwanag na ito na kanila isasalin sa kanila ay patuloy nila mapagningas pa at mahigit pa na mapagliwanag sa ngitan ng kanilang magiging paglilingkod. Amen? Na yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ay patuloy po na dumaloy po sa kanila. Okay. Kaya niyong lumuhod? O sige. Yan. Panalangin po natin sila. Ama naming nasa langit, narito po ang mga liwanag na isasalin Panginoon para sa aming kapatid, para sa kanilang paglilingkod. Dalangin ko po, Ama, ang liwanag na to ay liwanag tumanglaw po sa kanila upang gabayan sila at magawa nila ang nararapat na paglilingkod, Ama, para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. At dalangin namin, Ama, puspusin niyo po sila ng iyong banal na Espiritu. Sige, bigay niyo po yung yung ilaw, tapos isalin niyo yung panyo. Tapos ipatong yung ang iyong kamay sa kanila at ipanalangin niyo sila. That can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Even the trials come, none can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are a chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Manatili po tayong nakatayo at sabay-sabay po nating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkopkop ng katas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Muga tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw.
Ni sa ano pa man darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mga araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit ano oring mga paghihirap sa iyong tahanan, susugoy niya ang maraming anghel sila susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas sa mga bagsik, di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At ingatan ko ang sinuman taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila ay bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamoy nila ay kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot, ngunit sa isang magpagpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa nga ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.